late game mo lang mararamdaman. Oo. Mararamdaman mo din yan sa early game. As in, nakakabilib nga yung mga Sicilian users na napapagana nila yung Sicilian early game pa lang. Para kasing ang ginagawa ng mga players ay kumukuha lang ng elegant gem. Hindi nila bubuin yung Clock of Destiny kasi nga matagal nga naman yun. Diba? It would take a lot of time to just to build that item. Kaya elegant gem lang. Tapos nagta-transition na agad to getting magic wands for the damage output. Tama, 'di ba? So definitely kayang kayang mag-deal ng damage agad-agad. Plus, meron akong napanood. Meron akong napanood kila Sir Fuego. Yung mga rason kung bakit ang hirap ng RG. Oo. Pwede mong build upan ng mga cooldown reduction ang isang Sicilian para mas mabilis kang mag-stack. So ibig sabihin, kahit wala kang mana, since cooldown reduction pa din yun, bumibilis yung yung pag-ikot nung wala kang mana, mas magkakaroon ka ng mabilis na ikot. Lalo na kapag ka nag-ulti ka. Parang pag pumapalo si ulti mo, mas mabilis kang magkakastack. Yun pala, kaya pala ngayon nagiging meta sa mid-late. Lagi, nakalibro. Oo. May kilala nga ako, libro, going one, racing lantern, yun yung pattern lagi ng item Tapos yung next doon, defensive na. Uy, wait lang. Pero ito may kilala din ako. Super duper aggressive. Pero buti na lang may flicker. Si Rick para mabuhay sa pagkakataon na yon. Kelvin trying to be aggressive as he can para lang din talaga aurahan dito ang Karibok. Parang binibigyan nila ng statement na this is still RRQ Kaito, you don't wanna mess with us. Tama. Diba? Ang dami niya nasabi, no? Tama. Ganun lang yung ginawa niya pero ang dami niyang sinabi. Kasi tinalo na nila eh. Oo nga. Parang sinabi ulit. Narinig ko you've lost to us before. Wow. You will lose again. They are Englishing right now ha. Parang mainit dito. Meron kasi mga ganun talaga. Pagka seryoso na, napapa-English na lang kasi talaga. Pero ito, hindi ko alam kung magkaka-Englishan tayo dito. Pero magkakaseryosohan sa Turtle. Lalong-lalo na, kailangan itong ilaban ng Karibok Heroes. Ako, yan, pero kasi pwedeng matalo sila dito. Lalong-lalo na walang flicker si Rick. Alam nyo ni Kelvin, pero nandito yung mga sapak. Pero lalayo lang si Kelvin. Possible disengage of RQ. Low health si Meme. At talagang nga namang bababaran siya ni Kai Kid. But definitely, the Wild One Birds talagang ready lang para tulungan yung kanyang tropa sa may flicker out. Babagsak din na rin si Kai Kid. At tuloy lang sa pagtalon. Pero nandito si Pong para isalba ang kanyang tropa. Buhay si Jinsu, pero sa RRQ mapupunta yung Turtle. Napagandang pag-juggle from RRQ Kaito. Juggling from the Turtle to hero targets every single time na kapag dumarating yung Karibok Heroes doon sa laban, ang nangyayari is that sinusubukan nilang sabayan, knowing na kaya naman nila with the help of Ferds and even with the help of Migwin, yung kanyang mga pampabaliw, yung kanyang kamay. Tapos yung pagbabat ni Ferds doon sa gilid, enough yun para i-show pa yung members ng Karibok Heroes to finally secure that objective. Gusto ko ring add up yung ginawa ni Kelvin kanina. Since na-force niya na nga yung flicker ni Rick, alam niya yung alam niya yung cooldown. Kasi pag gusto mo ng competitive, tinatimingan mo yung tinatimingan mo yung spells Nung time na pumasok siya doon, 2 minutes. Binigyan niya ng ito yung flicker ng Cecilio na tinipe. Diba? Tapos biglang mag-shot call nandyan sa chat history yung yung tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang. Parang ang sinabi din niya, narinig ko din nagsalita ulit, sabi niya, I tried to kill you before. I don't succeed. Right now, I will. Sabi niya. Parang din, tumugtog na rin yung when you try your best, but you don't succeed. Pero ngayon, mukhang magsasucceed ang Karibok para kumuha ng isa na buhay pa si Meme. At ito try pa rin maghabol nila Porob. Unfortunately, masyadong magaslaw ang isang Zohead plus nakatulong yung Turtle Pop. Pero dito pala, nagwawala na the Wild One. Ang kaso lang, mag-isa yata siya. Parang hindi siya matutulungan ng kanyang tropa. Kaya mabibigyan lang din. At medyo mainit at medyo malalim si Kuya Birds. Oo, mainit at malalim. Parang bulkan. Parang bulkan ngayon ang inaakit ni Kuya Birds. Tapos na siya sa mga sa mga mountain. Sa mga mountain. Diba, kasama niya kasi si Kuya Romy Cartusi. Si Doc Birds yan Ito na naman tayo sa mga kila Kuya Birds alam mo naman kasi yan, si Birds Di naman tataguri ang The Wild One yan kung di ganun kainit yan. Oo, lalong-lalo na sa mga aksyon na ipapakita at pwede nating makita sa kanya. Kasi nga naman, doon pala sa may bandang gilid, nabigyan na si Kelvin pero buhay pa rin siya at dito din pala sa may bandang gitna. Labanan.
talaga ng batuhan dito. And yun yung advantage ng RQ. Kaya nilang ibato, ihain, mag-set up. And yung Karibok Heroes, ilan lang naman yung naka-flicker sa kanila eh. Kaya silang i-burst down ng kaharian. Tsaka kahit pa isa-isa lang, yung kayang gawin ng RRQ, isa lang yung nasa setup, isa lang yung na-ejector, okay na yun sa kanila kasi removing one from the side of Karibok Heroes will definitely diminish their punching power. Lalong-lalo na kung, for example, yung Hylos yun. Therefore, wala nang harap for them. Hindi naman kaya ng badang na humarap technically against RRQ Kaito. Kasi syempre, although may crowd control immunity siya sa kanyang face break, malambot pa din siya in nature. Actually, ito din sa Karibok Heroes, kailangan nating maging maingat ni Kai Kid. Lalong-lalo na nararamdaman niyang kaya siyang i-burst down eh. Oo. Nararamdaman niya na kaya siya gawing tapa ng RQ Kaito. And para din naman sa Karibok Heroes, kailangan nilang magsasama-sama. Tulad niya, nakita si Meme ang tanong, yan ba yung tamang target na hilo sila? Flicker. Mula sa kamay ni Menguin, kaya sila na rin mismo yung lalayo. At wait, si Kelvin papasok dun sa gilid with electrifying bits. Mamamatay si Rick, pero kapalit ng buhay niya. Pero may setup lang din pala magkano kay Meme. Patay na rin kay Menguin na uuli yung dalawang miyembro ngayon ng ORQ. Pero nandito na si Sadie. Anong sasabihin mo pag ready? Seiji! At G na G talaga sila ngayon. Si Ferds nagwawala, tumalon ng kaso lang kahit may flicker, hindi na siya makakatakas pa. Pero ginagawa ng RRQ, tinatry kumuha ng Torre sa gitna, pero hindi pa rin tapos yung laban. Gusto ng Karibok Heroes, sila ang mananalo sa team fights. Time! Natapos din! Napakahaba nung naging laban hanggang sa yung Torre na yung kinakalaban, pero sabi ni Pong, hindi kami basta-basta papayag. Ano yung nakalibre? Ano kayo nakauto? Hindi! Babalik at hahanap kami ng kapalit. Isang pitik na nga lang yung Dory dun sa gitna pero nilaban pa rin. Dito nila Kuya Pong. Parang ano no, pagka naging jowa mo si Kuya Pong, ang swerte mo kasi kahit na Oo, hindi niya na alam kung may kakapitan pa siya. kakapit pa rin. Diba? Ganun nga lang yun hanggat may ano nga may buhay. Hindi na pag-asa ngayon, may pagsubok May na. pagsubok. Iba, hindi ko na alam paano naging ganun yung kasabihan. Si Athena kasi, Hanggat may buhay, may pagsubok. Hindi pag-asa eh. sinusubok din talaga yung pasensya dito ng dalawang to. Kasi 5-5, dikit sila, pero eto na naman si Meme, Sino to? nagbago na naman siya. Sabay first, ni Pong mamamatay at ngayon nakapatay din naman. Pabalik si Jinsu, Puro! wala si Menguin, pero dun sa gilid si Kelvin ang inaabangan nila. Ang kaso nga lang, free hit na talaga si Ay, okay. At aabutan ba? Mukhang hindi na nga, sabay balik, pero naiba to. Kung babalik ka, pero wait, naibalik, pero hindi siya napatay. So, naabangan, the wild one. Nagiging wild talaga sa ngayon. Inabot. Katiting na lang yung distansya para makatakas pero naprokan pa ng marka para matalunan ng The Wild One. Pero napakaganda nung kabang na ginawa ni Meme. Diba kung hindi ka aabot dyan, ikaw yung aabutan, sabi niya. Inabangan din eh. No? Oo. At napakatindi. Yung damage Kelvin! na nagagaling kay Kelvin, pero hindi pa enough kasi may flicker na magagamit dun si Poro para mabuhay. But definitely, this is really a game being controlled by RRQ. At ngayon yun, si Pong at Naku, pwede yun nilang bigyan. Mukhang delikado na kayo buhay niya. Magwawala na naman sila first. Ay, iba to. Pinato si Pong at kaya siyang i-first down. At mukhang delikado na ngayon ang Karibok Heroes. Nagiging villain ang RRQ sa mga mata nila. At mukhang kailangan na muna nilang lumayo kasi hindi pa nila kayang makipagsabayan. Ganun na yung tawa ng RRQ eh. Feeling arc eh. Diba? Katira mo naman si Kelvin. Mag-isang kanina pa yan na mag-isang panay dash. Tapos magda sa likod. Hindi pa tapos yung laban kahit sa loob at sa gitna ng dalawang tore, ganun kainit ang kaharian. Patutumbahin yung tore sa gitna, sabay mamba out na tila ba walang nangyari at wala silang mga kasalanan. Nahuli ka sa patibong, Yugi Boy. Sila na yung pinakakalaban dito eh. The antagonist. Dito, RRQ Kaito Kingdom Villain Arc. Diba? Ganun na yung kung may headline, kung may title yung mga episode, eto na yun eh. Kasi nga kalaban nila, heroes. Pero kasi boss, ang RRQ, hero din naman sa kwento nila. Kwento Ay. nila yun eh. Sa bagay, kayo nga, pag kwento nyo yan, di ba, laging maganda yung ginagawa nyo.
Si RRQ din. Para sa kanila, hero sila ng kingdom nila. Bida sila. Sila Oo. yung tagapagtanggol ng kaharian. Sila yung tagapaghatid na mga mabubuting bagay para sa kanila. Tingnan mo nga, sinasamahan nila si Lord dyan. Nakikipag-banding kay Lord. Tama naman. Banding, tapos mamaya si Lord na yung makikibanding sa kanila. Oo. Mas maigi nang sasama sa'yo si Lord Kesa ikaw yung sumama kay Lord. Tama naman. Kasi ang hirap noon, kasalanan na sa RRQ kahit to pag namatay sila sa ganitong oras. Kasi, ano to comebackable pa do, parts Oo. Isang setup lang ni Pong, pwede Oo. mabaliktad yung laban. Tapos yung mga baril, paniki, ni Rick. Naku, manunuot na. Kumbaga, magbabaliktad na yung storya. Kasi yung mga heroes na yan, di ba may naranasang mga masasakit at Tama. mga nakakabuot Oo, yung na damdamin mga heartbreaking moments. Yung tipong anytime soon, meron naman silang rason para maging villain. Oo, meron sana. Kaso nga lang, pinili pa rin nilang maging hero para sa sarili nila. Ngayon, kanino bang istorya ang babaliktad? Pag pinaliktad mo yung istorya, magiging Irotsi na Napakahirap nun pag binaliktad. Lalong-lalo na pag nabaliktad yung hero, ore na yan. Pero ano bang mangyayari dito? Kasi ora-orada nang papasok ang kaharian. Nandun na yung Easy Boy sa may Aray! pasok nila Kelvin. Nagwawala na si Perch pero pipiliin nilang lumayo. Pero si Seiji talagang G umarangkada sa harapan ng karibok hero at ang RRQ pipiliin munang lumayo ng onte. Sila ba? Hindi sila mga Ay, pilit. si Bebe! Pala ang gusto, nakabato ng isa. Si Rick pa nga yung mamamatay at ngayon, unti-unting tutumba ang mga heroes. Nagiging pilit talaga ang RRQ at ito ang kaharian. Mukhang ang game 1 ay mapapasa kanila na. Hindi na kaya ng kasukasuan ng Karibok Heroes ang binibigay na pressure ng RRQ Kaito at kanila nga mapupunta ang game number 1 at titignan mo yung mga reaction nila. Si Kelvin nga